May nagkwento sa akin na isang vlogger. Galit na galit daw si Banat Bay na kupal na gagot, tarantadot, gagot ulol na panot na bakla na hindi makuhang umamin ng pagiging bakla. Bakit nagalit si Banat Bay? At pinagkakaisahan na naman ng mga banaterong salsalero na mga mukhang kupal. Oo, yung mga banaterong kupal. Ha? Bakit nagagalit kayo kay BMR? Ha? Bakit gusto niyong sirain si BMR? Ha? Na isang gago din. Na katulad ninyo. Dahil nauugusan kayo? Dahil na nalalamangan ba kayo ni BMR? Ha? Na magaling din mambudol, manghingi ng pakape, manghingi ng Gcash? Ha? Mga puki ng ina nyo? Ha? Nahihiya. Ano kayo? Ito, galit na galit si Banat May ko kay BMR eh. Kasi, si BMR kasi, talagang makapal din ang mukha ng putang inang yan. Mahilig magparinig. Oh, baka naman. Ito, baka naman. Pwede ba kayong magpakape? Oh, di ba? Ganyan ang style ni BMR. Nagagalit sila Banat Bay kasi napupunta kay BMR daw yung mga padala, yung mga palipad. Ayaw nila, ay ako po mga kaibigan, ayaw ni Banat Bay na mayroon silang kakumpetensya pagdating sa mga palipad sa mga live. Ayaw nila. Gusto nila Banat Bay, sila lang ang mayroon palipad. Gusto nila suluhin lamang. Ayaw nilang may kakumpetensya. Ayaw nila. Kung vlogger ka, kailangan sumunod ka sa gusto ni Banat Bay. Kailangan magpasailalim kayo. Ha? Magpailalim kayo sa kagustuhan ni Banat Bay. Ano kayo, aso? Ha? Ano kayo? Mga aso? Na sunod-sunuran kay Banat Bay na gago na hindi makuhang umamin na isang bakla? Putang ina naman, Byron. Napakaswapang mo. Napakaganid mo. Ha? Napakaganid mo sa pera. Totoo lang, Banat Bay. Gusto mo ikaw lang ang kakain. Ang gusto mo ikaw lang ang may kwarta. Ang gusto mo ikaw lang ang kikita. Ayaw mong mahatian. Ayaw mong magkaroon ng kakumpetensya ng kapwa mo vlogger din. Ha? 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 Ayaw mo ng ganon? Bakit? Gusto mo ikaw lang ang kumikita? Puki ng ina mo? Ha? Nakakahiya ka, puki ng ina mo. Tandaan mo, Byron. Hindi lang ikaw ang may karapatan lumamon. Hindi lang ikaw ang may karapatan ang magkakwarta. Ha? Puki ng ina mo, gusto mo, suluhin mo. Noong panahon ni Duterte, yung mga pasahod sa mga ibang vlogger na Duterte vlogger, hindi mo binibigay. Sinusolo mo. Ha? Ha? Gusto mo ikaw lang ang kumikita, puki ng ina mo? Ha? Tarantado kang buwisit ka? Gusto mo, binibigay mo sa mga lalaki mo? Ha? Puki ng ina mo? Sa bagay, patay gutom din naman yung kapatid mo na si Oli. Patay gutom din naman si Dana. Di ba? Puki ng ina ninyong mga hampas lupa kayo. Lalo na yung isa pang kalbo dyan na si, ano yung inutil na baog. Anong pangalan nito? Yung master kupal Judea. Oo. Puki ng ina mo ka. Sa akin ka lang dumikit dati. Dati lang kitang mutsyotso. Dati lang kitang tauhan. Puki ng ina mo ka. Gusto mo maging head ka rin? Puki ng ina mong Judea ka? Ha? Putang ina mo Judea. Ha? Ngayong umaga ng Saturday, kung wala pang nagmumura sa inyo, mga puki ng ina ninyo, ito ang para sa inyo, pakyo kayo. Mga buwaka ng ina ninyo. Ha? Mga buwisit kayo, mga hindot kayo. Mga puki ng ina ninyo. Uulitin ko po mga kababayan, ha? Hindi pa po tayo ganap na masyadong umaano sa live ngayon. Ha? Alive ako ngayon, umaga. Ha? Paalala ko pa muli, mga putang ina ninyo. Pahapyaw pa lang yan. Ha? Pahapyaw pa lang yan. Putang ina ninyo, Judea. Ha? Gusto ninyong kumain? Ito, papadilaan ko sa inyo ito. Puki ng ina ninyo dahil mga tangat bobo kayo. Ha? Dilaan nyo ito. Puki ng ina ninyo. Dilaan nyo ang pito, putang ina ninyo. Yan. Dilaan nyo yan. Putang ina ninyo. Ha? Dahil mga inutil kayo, mga puki ng ina ninyo. Ha?
Dahil kayo gusto nyo dumila ng dumila sa tumbong ni Nino? Ni Kibuloy. Ha? Gusto nyo dumila. Ang balita ko, tago 100,000. Ha? Alam nyo kung magre-recruit kayo ng mga vlogger para sumuporta kay Kibuloy, kay Duterte, utang ina, lalaki ng bigayan pala ngayon yan. Per vlogger, 100,000. Ayos sa mga nakausap kong ibang Esconian vlogger, nire-recruit ninyo para sumuporta kay Kibuloy, 100,000 per month. Utang inang yan. Saan galing yung perang yan? Ha? May na-interview ako. Hindi ko na lang ilalabas kasi kaibigan kong vlogger yun. Ha? Pag-ingat kayo sa mga type conversation ninyo. Sa sinasabi ninyong, dito ka, may 100,000 ka dito bro, per month. Ha? Ano pala ng bigayan? Ha? Ano yan? Bakit ba yan ng confidential fund? Ha? Bakit ba yan ang confidential fund? Oh, wala akong sinasabi kung kanino galing yung confidential fund, ha? 100,000. Kaya pala ganun pala ang ratsada ng mga puki ng inang ito na gumawa ng fake news dahil may 100,000. Aba, laki ata ng bigayan ngayon. Ha? Kaysa nung panahon ni dating Pangulong Duterte, magkano lang ang bigayan sa atin nun? 80,000, 90,000. Ngayon, 100,000 na ka pa. Ang laki ng 100,000, mga kababayan. Ha? Ingan. Utang inang yan. Ingat kayo. Oli! Ito Oli ang nagre-recruit. Ha? Pinapangakuan mo ng 100,000. Ha? Yung isang vlogger na kinausap mo. Ha? Pinakita sa akin ang conversation ninyo. Bukin ng ina mo. Ikaw mismo ang nag-type. Buwa ka ng ina mo. Ikaw mismo. Sabi mo, sagot ko, tirahan mo. Sagot ko. Ang security mo. Ano yung security yung binibigay ninyo? Ha? Mga private army? Ha? Yan ba yung Angels Squad o Angel Dead Squad para magbantay? Utang inang yan, 100,000 pala. Hey Cap, you're my supporter ka pa din po ba? Sa akin po sa Maynila, ito sasagutin ko to. Mambaman. Yes. Ako po, hindi po ako taga-lungsod ng Maynila. Ha? Hindi po ako nakatira sa lungsod ng Maynila, hindi po ako butante ng Maynila. Nakita ko po nung nawala si Yorme sa Maynila. Doon may nagtatanong sa akin kung isko supporter pa rin ako. Itong sagot ko sa inyo. Hindi po ako nakatira sa Maynila. Pumupunta lang po ako dyan, umiikot po ako dyan. Pero nakita ko po ang layo ng serbisyong kasalukuyan dyan sa lungsod ng Maynila, sa leadership. Nakita ko kung paano ang mga kinikwento sa akin ng mga ibang kagawad, ibang nakakausap ko na barangay chairman, kung ihambing nila ang leadership ng kasalukuyang liderato ng lungsod ng Maynila at sa dating namumuno na si Mayor Isko. Ang laki daw ng pinagkaiba. Mas maganda daw ang ginagawa ni Yorme. Yun ang kinikwento sa akin ng mga ibang mga kagawad, ibang mga vendor, ibang mga taga Maynila na kwento ko. Hindi daw nila dama ang serbisyo ng nanunungkulan ngayon. Kaya, natural, nakita ko naman ang leadership ni Mayor Isko Moreno. Alam nyo guys, sabihin na natin na minura ko si Yorme nung panahon na yon. Inaway ko si Yorme nung panahon na yon. Yun ay dahil may inutos sa akin ng Malacanang nung panahon ni dating Pangulong Duterte na atakehin yun. Yun ang totoo. Di ba? Yun ang totoo. Pero si Yorme po, alam nyo guys, yung sinasabi nilang inaresto daw ako, pinahuli daw ako ni Yorme dahil may kaso daw ako at dinason ako ni Yorme. Isang malaking fake news po yun. Yung pagkaka-aresto sa akin sa Baguio City para malinawan po tayo. Hindi po si Yorme Isko Moreno ang nagkaso sa akin doon. Wala pong kinalaman si Yorme Isko Moreno tungkol sa Isko sa pagkaka-aresto sa akin sa lungsod ng Baguio. Doon sa kasong cyber libel ko. Hindi po si Yorme ang nagkaso doon. At wala pong ipinail na kaso sa akin si dating Manila Mayor Isko Moreno.
Ha? Wala po yun. Wala. Yung kasong pagkaka-aresto sa akin ni dating Police Colonel Jun Ibay, yun po ay dati ko pong kaso na cyber libel na 3 counts na hindi ko po naatinan sa Nubaysia. Na yun po ay tapos na po ang kaso pong yun. Na-dismiss na po yun. Yun po ay hindi po si Yorme para po sa kaalaman ng lahat. Ha? Kasi pinalalabas ng iba, kaya daw po ako nag-isko dahil natakot na kay Yorme ako, mga ganun-ganun nung last election. Hindi po. Kaya nga sinasabi ko nga po nung mga dati pa, anong kinalaman nyo sa kaso ko? Bakit si Yorme ang iniipit nyo ron? Bakit si Yorme ang pinagdidildilan nyo? Hindi po si Yorme ang may nasa likod ng kasong yun. Hindi pa po si Mayor Isko Moreno, nandoon na po ang kaso pong yun. Nakapile na po yung kasong yun para po sa inyong kalaman. 2016 pa po ang kasong yun. Kailan lang po ba naupo si Mayor Isko Moreno bilang mayor? Kung hindi po ako nagkakamali, 2019. Talagang hindi ko naatinan yun kasi wala akong natanggap na subpoena po noong mga panahon na yun. Para po malinaw. Yan po ang totoo nun. At hindi po ako tinakot nila Colonel Ibay. Kaya mali pong impormasyon. Yun ang ipinapakalat ng mga tarantado na bobo, no? Mga kalaban ko. Si Yorme daw ang nagpatahimik sa akin. Mali po kayo. Si Yorme Isko Moreno, kahit puminura ko po siya, kahit binakbakan ko po siya sa vlog ng mga past, nagkakausap po kami ni Yorme. Maganda po ang aming relasyon ni Yorme bilang magkaibigan. Para po sa kaalaman nyo po yun. Kaya tigilan nyo yung mga sinasabi nyo na si Yorme ang nagpakaso. Magandang umaga sa'yo kay Ballpoint Man. Nandiyan si Ballpoint Man? Wala. Akala ko siya yung si Ballpoint Man. Oo. Isa rin pong kaibigan natin na vlogger yan. Si Ballpoint Man. Akala ko siya si Bintagus pala. Oo. Akala ko kasi ano. At magandang umaga pala kay Mac Pablo. Nanonood si Mac Pablo ngayong umaga. Good morning sa'yo, Mac. Magandang umaga. Dito na po tayo mga kaibigan. Nakakaalala ninyo ba yung sinabi ni Yumaong Queen of Drama, ang dating asawa ni dating hari ng pelikula na si Fernando Po Jr.? Nakaalala niyo po ba? Si Madam Susan Roses? Nakaalala niyo po mga kaibigan? Hindi po nalalayo ang sinabi niya dito sa ating YouTube live ngayon. Ano sinabi niya? Ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw. Natatandaan niyo po yan? Ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw. Natatandaan niyo yan mga kapatid. Kung di niyo po natatandaan at di niyo po naaalala, ipapaalala ko po sa inyo muli ang mga sinabi ni dating Susan Roses. Siya mismo nagsabi, next one, next two. Yan ang sinabi ni Madam Susan. Pakinggan niyo po ito. Sinungaling ay kapatid ng magnanakaw. Narinig niyo po ang sinabi? Ang sinungaling kapatid ng mandarambong. Kapatid ng magnanakaw. Ano? Sinungaling ba si Vice President Sara Duterte? Oportunista ba ang ating Vice President? Natingkapin na ba siya na maging Pangulo ng Republika ng Pilipinas? Kaya naniniwala ba kayo na sinungaling si Vice President Sara Duterte? Idudugtong natin ito sa sinasabi ni Madam Susan. Sinungaling ay kapatid ng magnanakaw. Hindi daw sila magkaibigan ni Pangulong Marcos. Sinabi po to ni Vice President Sara Duterte Burique. Sinungaling. Pakinggan niyo po to. Si President Marcos, nagkausap na ba ulit kayo amid sa mga nangyayari na ito? Wala. Hindi naman kasi kami talaga nagkausap niyan. Hindi kami magkaibigan. Unang-una, nagkakilala lang kami dahil naging running mate kami.
So, bago pa man kami naging running mates, hindi na kami nag-uusap. Nagkausap lang kami during campaign at dahil sa trabaho noon. But ngayon, hindi na kami nagkakausap. Ang kaibigan ko talaga si Senator Amy Marcos. Kilala niya ako since 2012. Pero ma'am, kailan po yung nag-last na pag-usap? Nung nag-tender ako ng resignation, yun yung last na nagkausap kami ni President Ma'am, do you think Marcos. kung si President Marcos magsalita para sa inyo and on behalf of you, baka maayos kaya ito nangyayari dito sa Kongreso? Alam nyo, kasi madami hindi nakakilala sa akin, pero mag-share ako konti ng ugali ko. Hindi ako humihingi ng tulong. Alam yan ng tatay ko, naging mayor siya, naging president siya. Hindi ako humihingi. Yan narinig niyo yung sinabi ni VP Sara? Narinig niyo po mga kababayan? Narinig niyo po ang sinabi ng ating Vice President na burike na sinungaling? Hindi daw siya humihingi ng tulong. Alam daw yan ng kanyang ama. Hindi daw yan humihingi ng tulong. Naniniwala kayo? Hindi ba isang malaking kasinungalingan ang pinagkasabi ng ating Vice President? Ulitin ko po, sinabi niya hindi daw siya humingi ng tulong. Alam daw, yan ang kanyang ama. Ito, pakinggan natin to. Vice Presidential Candidate Sara Duterte Carpio sa kanyang ama na si Pangulong Rodrigo Duterte na suportahan ang kanyang katandem na si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon sa presidential daughter, hindi pa sila nagkakausap ng Pangulo at umaasa siya na magkakausap silang dalawa sa panahon ng kampanya. Sa isang ambush interview, sinabi ni Mayor Inday na nagkausap naman sila ng kanyang katandem na si Ferdinand Bongbong Marcos ukol sa mga endorsement. Well, yes, of course, yan ang gusto namin lahat, no, na makita yung suporta ni Pangulong Duterte para sa unity. But of course, he is the president, so he is allowed to do and to say kung ano yung gusto niya. And we will respect his decision. Sa kanyang huling talk to the people, sinabi ni Pangulong Duterte na sa ngayon ay wala pa siyang napipiling susuportahang presidential candidate sa paparating na halalan. Samantala, kasalukuyang isinasagawa ngayon ang grand rally ng BBM Sara Uni Team sa West Arena sa Valenzuela City. Mainit na sinalubong ng mga taga Valenzuela sina presidential candidate Bongbong Marcos kasama si vice presidential candidate Sara Duterte at kanilang buong senatorial slate. Anong sabi ni Sara? Bago ko po ipinakita ang bidyong ito, ugali niya daw na hindi humingi ng tulong. Minention niya pa ang pangalan ng tatay niya na isang inutil din na ulyanin. Alam daw ng tatay niya ni dating Pangulong Duterte na hindi daw siya humihingi ng tulong. Ano itong sinabi ng balita? News ito, in-interview siya. Siya'y humihingi ng tulong sa kanyang ama na suportahan ang kanilang kandidatura ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos. Doon pa lamang kasinungalingan ang sinasabi niya. At ang sabi niya, hindi niya raw kaibigan si Pangulong Marcos. Hindi niya raw kakilala. At si Senator Amy lang daw ang kanyang kaibigan, hindi si Pangulong Marcos. Bakit? Nabobola mo ba? Napapaikot mo ba na nabibilog mo ba si Senator Amy Marcos kaya nasabi mo si Amy Marcos lang ang kaibigan mo? Nakakahiya ka. Nakakahiya ka, madam. Patotoo lang. Napakasinungaling mo. Tama ang sinabi ni Madam Susan Roses. Ito, pakinggan niyo po uli ang sinabi ni Madam Susan. Sinungaling ay kapatid ng magnanakaw. Ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw. Ito, hindi kayo magkaibigan ni Pangulong Marcos. Di ba? Sabi mo yan. Ito, pakinggan nyo ito. Panoodin nyo ito kung gaano para kayong langgam. Para kayong langgam na magjowa sa kanto at ikaw yung pokpok sa kanto. Para kang, alam mo, BP Sara, para ikaw yung babaeng sa kanto na pokpok. Oo. Pag nakakita ng lalaking guwapo, bumubuka ka. Oo. Para kang ganun, madam. Panoodin niyo to.
kung paano siya makipag-tweetan. Yung, I requested that the chairperson of the committee. Madam Vice President, just di ba? Nakita niyo po yung video, sweet-sweetan sila ni Pangulo. Yes, tandali, balikan ko to. Ito. May nag-comment dito eh. Ano yung sinabi ng isang nag-comment? Tandali balikan ko lang to. Maganda yung sinabi niya eh, na, wait. Balikan natin to. Tama yung sinabi niya na ang pinapasaringan daw ni Susan Roses ay si ano daw, si Gloria Arroyo. Tama naman siya. Hindi ko na nakita. Sana yun? Tama naman yung sinabi nung nag-comment. Di ko na nakita yung comment niya. Tama ka. Pero, kinuha ko po yung video ni Susan Roses na sinasabi niya ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw, ay parang hinahambing ko po yan kay BP Sara. Hinahambing ko po kay Vice President Sara yan na sinungaling. Oo. Sinungaling. Na kung saan, puro siya pautot, puro siya kaiklabuhan, puro siya komento na kung ano nung kasinungalingan. Ang sipag ni Vice President magkomento laban kung kani-kaninong ibang personalidad. Pero, hindi niya masagot kung saan niya dinadala ang pera ng kanyang tanggapan. Dapat Vice President Sara Duterte, kung gaano ka kasipag mag-explanation, kung paano ka kasipag magkomento sa mga congressman, sa leadership ni Pangulong Marcos, gaano ka kasipag magputa ng negatibong salita sa buong kongreso, dapat masipag ka rin mag-explanation kung paano mo ginasta, paano mo ginamit sa tamang paraan, kung sa tama man ang pera ng bansang Pilipinas na ipinagkaloob sa iyo para gamitin sa mabuti. Yun ang kailangan namin, madam. Pero hindi mo maipaliwanag. Kaya hindi nyo po masisisi kung kami tumitingin sa iyo na negative ang ginagawa mo dahil hindi mo ma-explain ng one by one. Hindi mo mapaliwanag ng maayos. Puro ka pasaring, puro ka kaletsihan ang sinasabi mo. Ha? Kaya, ini-expect mo? Maghintang ako? Ha? Yes, naging supporter ako ng anak mo. Ha? Pero sa pagkakataon na to, iba ang ginagawa mo. Hindi pwedeng maging tanga kami sa'yo. Maging bulag kami sa'yo. Tandaan mo, sinasabi mo hindi mo kaibigan si Pangulong Marcos. Pero, balikan natin. Ha? Balikan natin, BP. Yung sinasabi mo na ikaw ang nakiusap kay Pangulong Marcos na gawin kang Vice President ngayong election. Pakinggan natin ito, nakakalimutan mo. Ha? Bakit nakakalimot ka? Ikaw ang nakiusap kay Pangulong Marcos na gawin kang running mate noong 2022. Kahit na sinong dependa ng Duterte vlogger, hindi ito mariribatan dahil galing sa bunganga mo na umamin na ikaw ay nakiusap. Pakinggan mo to. So sabi ko kay Bongbong Marcos, pwede mo ba akong kunin na vice presidente mo? Tutulong ako sa iyo. Bakit siya ang pinili ko na presidential candidate? Kasi para sa akin, importante ang naging governor. Siya, 4 na term na governor. Isang termino na congressman. Isang termino na senador. Napakinggan niyo po mga kaibigan. Good morning sa inyo. Precious, last precious, or nakalimutan ko pangalan mo. Ate Pricey, good morning sa iyo. Ate Pricey, good morning, good morning. Ha? Pakinggan po ulit natin ito mga kaibigan ha. Ang sabi ni BP Sara nung mga pas, hindi niya raw kaibigan si Pangulong Marcos.
Hindi niya raw siya hinahangad na maging Vice President. Ha? Hindi niya raw hinahangad na maging Vice President ng bansang ito. Balik natin yung kay Susan Roses, yung mga sinabi ni Madam Susan, ang kapatid ay ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw. Pakinggan niyo to. Ha? Sinungaling ay kapatid ng magnanakaw. So sabi ko kay Bongbong Marcos, pwede mo ba akong kunin na vice presidente mo? Tutulong ako sa iyo. Bakit siya ang pinili ko na presidential candidate? Kasi para sa akin, importante ang naging governor. Siya, 4 na term na governor. Isang termino na congressman. Isang termino na senador. Ngayon po, ano pong masasabi niyo po dyan? Siya mismo ang lumapit kay dating senator at ngayon ay pangulo na ng bansa. Ha? Ano sinabi niya? Siya mismo ang nakiusap na gawin siyang vice president or running mate ni Pangulong Marcos noong 2022. Ha? Siya po mismo, sa kanya mismo nanggaling ang bibig na yan. Sa kanya mismo nanggaling ang pananalitang yan. Ngayon, pakinggan uli natin ang sinabi ni Madam Susan Roses. Sinungaling ay kapatid ng magnanakaw. Ngayon ba? Malinaw po yan, mga kaibigan. Hindi ko po gawa-gawa ang mga sinasabi ko. Hindi ko po yan inedit ang video. Ha? Di ba sila, may explanation ka natin eh. Bakit si PBBM ang gusto mo maging katandem? Bakit gusto mo? Ito ang buong explanation mo dyan. Hinangalandakan mo pa sa entablado ito, madam. Ha? Nasaan to? Nirecall ko eh, yung mga video mo eh. Nirecall ko eh. Ha? Saan? Sandali. Ha? Ito yung sinabi mo eh. Ito. Tawag ihapon sa ako Tingnan nyo. ang president. Ang ako ang gidaganan, vice president. Gano man? Because oftentimes in life, we find ourselves to be the leader. Kita ang manguna. Pero sometimes in our lives, we need to stand behind another leader. Especially din sa Davao Region, no? Ang wala malipay sa ako ang desisyon nga dili mo dagan ng presidente. Doon ako yung mga rason, dili na nato na istoryahan karon. Pagkauman sa deadline, October 8, ang mga tao wala gihapon ni hunong o panawagan. Naguhul na ko. Kay tunay ihilak atong October 8, dili ko gusto nga doon na pa'y mohilak pag-abot sa November 15. Pag-offer sa ako ang magudagan o vice president, dito na ako nakita nga pwede na ako tumagon ang mga tao sa ilahang pinapanawagan na dinha ko sa taas, dinha ko sa national mo trabaho para kaninyong tanan. Kaduha, ngano si Bongbong Marcos ang ako ang ipili na kapares. Unang-una, he's a four-term governor. Walay makiglalis sa iyahang experience as governor. Murag ako, mayor, local chief executive. Kaduha, doon na siya experience sa House of Representatives. Nahimo siyang congressman. Ikatulo, nahimo siyang senador. Ipili ninyo, iboto ninyo. Pagtuon ako, and I confidently believe na kanayahang experience, gobernador, congressman, senador, mauna ang magtabang sa iyahan para mabuhat niya ang trabaho na Pangulo ng Pilipinas. Nanglan una, paniguraduhan nato nga, maprotektahan nato ang ato ang pagsuporta, protektahan nato ang ato ang kandidato, protektahan nato si BBM.
Iyan po mga kababayan ha, hindi ko po gawang kwento yan, hindi ko po gawang vlog po yan. Nilabas ko lamang po yung mga explanation ni Vice President Sara kung bakit siya nakipag-tandem, kung bakit siya sumama kay Pangulong Marcos during 2022 national or presidential election. In-explain niya po dyan one by one, pinaliwanag niya kung ano ang nagustuhan niya kay Pangulong Marcos. Naging gobernador, naging congressman, naging senador, ng ilang taon at ilang experience na nagawa niya. Yun ang dahilan daw kaya siya nakipagtandem. Ngayon mga kaibigan, sasabihin niya kung ano-ano labang kay Pangulong Marcos dahil hindi siya makaporma, hindi niya masulsulan, hindi niya madiktahan, at higit sa lahat, hindi niya mabola ang liderato ni Pangulong Marcos. Ha? Ganyan po ba ang ating Vice President? Ganyan po ba ang tunay na pagkatao ng isang Sara Duterte Carpio? Ha? Pag hindi niya nakukuha ang gusto niya? Ha? Ha? Yan ba ang gustong mangyari ng mga putang ina? Ha? Tapos, ito pa mga kababayan nakakatawa ha? Pinagkatiwalaan siya ni Pangulong Marcos na mag-caretaker sa Malacanang. Ha? Pagkaalis ni Pangulong Marcos papuntang Estados Unidos, kung di ako nagkakamali, Estados Unidos. Ha? Pagdating ng hapon, mayroong ginaganap na rally sa Liwasang Bonifacio na kung saan yung panawagan doon, Bongbong resign, BBM resign, yun ang panawagan at yun ang topic ng rally. Tapos aakyat ka sa entablado, pupunta ka sa mga taong nananawagan ng resign movement laban doon sa taong nagtiwala sa'yo, na naglagay sa'yo bilang caretaker, na binigyan ka ng pagkakataon na maging opisyal ng DepEd. Tapos yan ang gagawin mo, ano sa'yo doon? Isang pagtatraidor. Ha? Isang kahayupan ang ginawa mo, VP Sara. Never na nagsalita si Pangulong Marcos laban sa'yo. Never na kung nakarinig kay Pangulong Marcos na nagsalita, nagsalabas ng sama ng loob sa'yo. Ha? Never na nagsalita si Pangulong Marcos para ilabas niya kung anong saloobin ng damdamin niya. Pero ikaw, ang dami ng pinagsasabi mo, 10 ng pamilya mo na hindi makain, kung ano-anong mga kasinungalingan. Tapos sasabihin mo nung nakaraan, election, gusto mo kay Pangulong Marcos dahil ganito siya. Dati siyang senador, dati siyang congressman, dating gobernador. Ano yun? Puro kaartihan lang ba? Ha, madam? Puro ba yung kadramahan mo? Dahil manggagamit ka? Ha? 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 Kap, mayakap lang kita sa personal. Masaya na ako. Mambaman. Hoy, Mambaman. Ipiin mo ako, kapatid. Ha? Hindi lang yakap ang gagawin natin. Oo. In fairness, gwapo ka dito, ha? Gwapo ka rito, kapatid. Sana siya, nasa siya. Ha? Gwapo ka rito. Ang gwapo ng mukha mo dyan. Ewan ko kung talagang ikaw yan. Alam mo naman ako, kahinaan ko. Mga kagaya mo. Utang ina, ginababak na naman ako. Oh, by the way, alam niyo naman ako, mga kapatid. Pag ganyan ang nanonood at ganyan ang komento, utang inang yan, ako'y masaya. Oo. Alam mo, Mambaman, pangako ko sa'yo, hindi lang yakap ang gagawin ko sa'yo. Kapatid, hindi lang yakap. Ipapadama ko sa'yo ang tunay na pagmamahal ko sa'yo. Oo. Ipaparamdam ko sa'yo kung paano ako magmahal at kung paano ako maging sweet na jowa. Oo. Alam mo, Mambaman, pag ako nakita mo personal at nakasama kita, hindi lang yakap, ipapakantot ko pa sa'yo ito. Nakita ko sa'yo. Ipapakantot ko pa sa'yo ito. Paniwala ka.
Maniwala ka, kapatid. Magpapakantot ako sa'yo. Oo, magpapakantot ako sa'yo. Dahil alam ko, kung ikaw talaga yung nasa picture, ito pa si Kupal. Makakalbo ka, putang ina mo, isa ka ring kalbo. Ha? Kupal, alam mo, kahapon nagpapasukan kayo, hindi nyo magawang umakyat sa live ko. Mga puki ng ina ninyo. Ayun, pinapakita ko yung comment mo, Kupal. Ha? Hanggang atungal ka lang, puki ng ina mo. Layas. Ganyan lang. Ha? Ganyan lang. Puki ng ina mo, dati na akong kalbo, ikaw, pakalbo ka pa lang, putang ina mo. Ha? Ha? Kupal, ito ang sayo. Kupal. Ha? Kupal ka. Puki ng ina mo. Ito ang sayo. Bilangin mo ang bulbul mo. Puki ng ina mo. Kalbo-kalbo ka pang sinasabing putang ina mo, kalbo ka rin. Puki ng ina mo, panot ka pa nga. Alam mo, doon sa kalbo na to, na panot na to, panot na ang ulo mo. Kitang-kita na nandito. Bakit hindi mo na lang ahitin yan at ahitin mo na rin ang bulbul mo? Puki ng ina mo. Sa sobrang tinitirahan ng tutoy ang hindot ka. Ha? Putang ina mo ka. I-repeat nito, yung sinasabi ko. Kunin niyo itong video clip na to. Ha? Puki ng ina ninyo. Ito, nasaan mo si Daddy? Nandito na naman si Daddy. Pap, nagluluto ako ng puset. Gusto mo ba? Oo, pasat sa'yo galing. Kung gusto mo, ililibre kita ng dinner mamaya. I-PM mo ako, kapatid. Ito ang Facebook account ko, ha? Ipapakita ko sa'yo. I-PM mo ako. Ito ang personal account ko. Yan. Yan ang personal account ko. Nino Roello Barsaga Official. I-PM mo lang ako dyan. Yan. Nasaan na yun? Yan. I-PM mo lang ako, Daddy. Yan. Nino Roello Barsaga Official. Basta ikaw yan, ha? Basta ikaw. I-PM mo lang ako dyan. Maniwala ka. Alam mo ako, marespeto ako sa mga gwapong katulad mo. Lumuluhod ako sa mga katulad mo. Lumuluhod ako. Luluhuran kita. Oo. Tanda ng pagrespeto ko yan sa'yo. Alam niyo, mga kaibigan, pag ang lalaki, hindi ko niluluhuran. Hindi ako yumuyuko. Ibig sabihin niya, wala akong respeto sa mga kalalakihan ng ganyan. Pero pag ang lalaki, niluhuran ko, kalakip niyan ang pagpapatirik ng mga mata ninyo. Dahil ganyan kayo kahalaga sa akin. Pag kayo mga lalaki na hindi ko niluluhuran, hindi ko kayo pinapatirik ang mata, ibig sabihin yan, wala kayong kwenta sa akin. Pag ang lalaki gwapo, ha? Pag ang lalaki gwapo, at sa paningin ko ay mukhang masarap, lumuluhod po ako, mga kababayan. Tanda po yan ng paggalang ko, tanda po yan ng pagrespeto ko sa inyo. Oo. Tanda po yan ng pagrespeto ko. Kita nyo, ha, di ba pag tayo nagdadasal, pag tayo sumisimba o sumasamba, lumuluhod tayo, pagpapakita ng pagrespeto at paggalang sa ating sinasamba. Ganon din po ako. Kahit hindi po Diyos yung lalaki, basta't gwapo, lumuluhod ako. Tandaan niyo po yan. Walang kahalo. Pero kung ang luluhuran ko, kagaya ng taong ito, si Reders for Life, na hindi naman gwapo, busy po ako pag ganyan. Tandaan niyo po yan. Busy akong tao sa mga hindi gwapo. Busy ako dyan sa mga, di ka gwapo? Wala akong panahon sa'yo. Ha? Busy ako. Pero pag ikay gwapo, kahit ako'y abala, bibitawan ko lahat yan para lamang paglingkuran ka kung sa dalang panahon. Oo. O yung nga pala, yung isang kaibigan natin na pulis, i-shout out lang natin to. Sabi niya sa akin, kaganina magkausap kami. Sana na yung pangalan nito. Si Police Sergeant Santa Ana. Sir, pagaling ka, ha? Pagaling ka, sir. Ako rin, sir, paya ka, pero girl ako. Ay, hindi, busy po ako, te. Busy ako. Lalaki lang. Ha? Si Police Sergeant Santa Ana ng Binangonan Rizal. Sir, see you soon. Magpagaling ka, sir, ha? Di, may problema daw ang mata niya. Kanina kausap ko yan, sabi ko, sir, huwag ka kasi tumitingin sa ibang babae. Nandito ako, hindi ka magkakasakit ang mata mo. Di, alam niyo yan, gwapo yung pulis na yan. Kaya lang ang datingan yan, daddy-daddy na eh. Oo. Kahit sabihin yung daddy-daddy na yan, yummy ang pulis na yan. Ano yan, tao yan ni General Gilbert Cruz.
Oo. Sila yung nag-operate na kay Alice Goo. Sila yung mga humuli kay Alice Goo. At speaking of General Gilbert Cruz, sa Monday, magkasama kami ni General Gilbert Cruz. Pupunta ako kay General Gilbert Cruz. Manghihingi akong pera kay Sir Gilbert Cruz. Sir Gilbert, alam ko nanonood dyan eh. Pupunta ako sa iyo, sir. Magpapasko na. Manghihingi akong pera sa iyo. Alam mo, Gilbert Cruz, binibigyan ako ng pera niyan. Oo. Sapat yan para pambayad ko sa mga lalaki ko. Pag pumupunta ako dyan, alam nyo, sabihin nyo na makapalamukha ako. Kaya alam ninyo, bakit? Nabibigyan nyo ba ako ng pera para pambayad ko sa lalaki ko? Hindi. Si Sir Gilbert Cruz, hindi kahit hindi ko hingi si Sir Gilbert Cruz, binibigyan ako ng pera. Oh. Kaya mabait sa akin yung Sir Gilbert Cruz. Gwapo din niya si Sir Gilbert. Kaya lang, medyo may edad na eh. Senior citizen, papunta na sa senior citizen na yan. Retired general na yan eh. 2-star general yan, major general nung nag-retire. Kaya, pero mabait niya, Kernel pa, alam niyo po, hindi niyo po nakakaalam, si General Gilbert Cruz, kernel pa lang po yan. Nakilala ko na po yan. Police, happy pa lang po ng Makati, San Juan, naging PD po ng Laguna, nakilala ko na po si General Gilbert Cruz. Hindi pa po general yan, para po sa kaalaman nyo. Magkakaibigan niya sila, Senator Lacson, yan, magkakaibigan ng mga yan. Matagal ko nang kilala si General Gilbert. 90s pa! 90s. Naging pulis Makati din niya, naging hepe rin ng Makati yan, si Gilbert Cruz. Siya po yung hepe ngayon ng Presidential Anti-Crime Commission na ang level niya undersecretary. Retirado pong general yan, 2-star general. Pero napakakinis ng mukha. Oo. Nagpaparamdam na, pati pangalan, Benditag Tulpo, si slogan niya, nalalaban na. Lalabanan ka, di ka iiwan. Yes, totoo po yan. Number po, sa balota yan, si Senator Ben Tulpo. Yan. Di ba? Number 2, nakikita ko yung mga billboard niya sa EDSA, pati sa NLEX, pag umuwi ako ng Baguio City, nakikita ko. In fairness naman, alam nyo kung bakit maraming gusto sa mga tulpo? Simple. Simple lamang po. Ha? Madaling kausap. Napakadaling kausap pag may mga nangangailangan. Ika nga yung mga ibang kababayan natin na gusto ng mabilisan aksyon, mabilisan hustisya. Dahil sa kunting paraan, nakikita nila sa mga tulpo. Nakikita nila sa mga magkakapatid na tulpo. Kaya hindi natin masisisi kung bakit ganun kalakas ang mga tulpo. Totoo yan. Napakabilis umaksyon ng tao na yan. Ha? Napakabilis. Walang kieme. Speaking of Ben Tulpo, good morning sa kaibigan ko na tauhan niya na si Loverboy Benji Alejandro. Yeah, si Kuya Benji Alejandro, kaibigan ko yan. Taon ko na rin yan, kaibigan. Mula sa radio program ng RMN Radio Mindanao Network hanggang sa napunta sa DCWB Super Radio. Magkakaibigan na kami niyan ni Kuya Benji Alejandro or alias Loverboy. Yan. Kaibigan natin yan, si Kuya Benji. Mga pala, di na tumatawag sa akin si Benji Alejandro. Dati, pag may problema yan sa Baguio, yung anak ko, nasiraan ng sasakyan. May problema yung anak ko. Baka pwede mong tulungan niya, baka pwede niyong i-rescue ka agad. Sabi ko, Kuya, text mo lang sa akin sa exact location, papupuntahan ko sa mga tropa. Si Kuya Benji. Pero, Kuya Benji, may number ka naman sa akin eh. I hope magkikita tayo susunod. Bigyan mo ko ng pera. Kuya Benji Alejandro. Yan ang isa sa mga trusted ni Kuya, ni Boss Ben Tulpo. Oo. Si Benji Alejandro. Kaibigan ko po personal yan. Taon na po kami magkakilala niyan ni Benji Alejandro. I think more than 20 years na kami magkakilala niyan ni Benji Alejandro. Again, ganyan po kasinungaling ang ginagawa ni Vice President. Ito, pakinggan pa natin to. Meron pa ako isang ipapakita. Ito. Pakinggan niyo po ito, yung sinasabi ni BP Sara. Sa to.
Yan. We were not friends before we ran together as a tandem. Naging magkaibigan kami dyan sa kampanya na yan. Made us stronger, better individuals yung campaign na yon, yung mahirap na campaign na yon. And that is how we forged our friendship. Yan. Di ba? Sabi niya, naging magkaibigan sila ni Pangulong Marcos. Pero, bakit ngayon? Bakit ngayon ganito na sinasabi mo, BP Sara? O, ang motive dyan is very simple. Mababasa mo naman kaagad eh. Ang motibo dyan is perpetuation in power. So lahat ng threat sa power mo, sisirain mo talaga. It's very obvious. Sa lahat ng naririnig mo, nakikita mo na ginagawa, ang motibo dyan is ayaw ko na bumaba sa akin na ito forever. Kaya sirain ko kayo lahat. Wala akong pakialam kung totoo man o hindi ang paninira ko sa inyo. Basta lang masira kayo. Yan yung motibo dyan. It's all about politics. Everything is all about politics and power. Yan, narinig nyo po, hindi daw sila magkaibigan, pero yung isa pinaliwanag niya, naging magkaibigan sila ni Pangulong Marcos nung during campaign election. Anong klaseng kaibigan kaya yung tinutukoy ni Sara? Hoy, speaking ko sa nag-comment sa pangalan na Erwin Tulfo, yung staff niya kaibigan ko din, si Kuya Arnel Tugade. Good morning sa iyo, Boss Arnel Tugade, sa office ni Congressman Erwin Tulfo. Kailan tayo magkakape, Kuya Arnel? Yan, kaibigan natin yan. Si Kuya Arnel Tugade. Alam nyo, susunod kayo mga Tulfo. May mga kaibigan ako dyan ng mga staff nila. Yan, si Kuya Arnel Tugade, na staff po ni Congressman Erwin Tulfo. Oo. Yan po, kaibigan natin yan. Meron din tayong kaibigan dyan sa office ni Senator Rapi Tulfo. Pero mga kaibigan, ganun natin makikita kung ano ang klase itong si Vice President Sara. Diyan natin makikita ang kanyang pagkatao. Alam niyo, tama yung sinabi ni Atty. Claire. Tama ang sinabi ni Atty. Claire. Nakakatakot ang maging pangulo ng ganitong klaseng tao. Nakakatakot maging presidente ang isang katulad ni Sara Duterte. Nakakatakot. Hindi ka pwedeng magtanong sa kanya na kung ang tanong mo sa kanya ay magiging laban sa kanya. Bawal. Nakakatakot. At good morning sa aking minamahal na si Mark Ramos. Daddy Mark, I love you so much. Mahal na mahal kita. Alam mo yan. Wala akong lalaki, Mark, kundi ikaw lamang ang mahal ko. Alam mo yan. Kahit hindi ko pa nasusubo ang titi mo, kahit nakikita ko lang ang titi mo, traitor na kaibigan. Tama. Diba? Alam niyo si Mark Ramos, isa po yan. Ito, aaminin ko po sa inyo mga kaibigan, ha? Aaminin ko po sa inyo kung ilan vlogger ang pinagjajakulan ko. Ini-imagine ko na sila yung kasiping kong lalaki. Pag may kasiping akong lalaki, ang iniisip ko dyan, Mark Ramos. Yan. Si DJ Byron TV, DJ Music TV, kasama yan sa pinagpapantasyahan ko na habang ako'y nagtitikol, habang ako nagjajakol, habang may kasama akong lalaki. Sila yung ang nasa utak ko, sila yung kasipsipan ko. Oo. Yan si Jake Magnus, pinagpapantasyahan ko rin yan. Oo. Si yung nasa nasa Spain na vlogger. Kalimutan ko ang putang inang pangalan na yun. Oo. Gwapo din yun eh. Oo. Nakalimutan ko yung vlogger na kaibigan ko. O bakit?
Akala ko si Banat ba ito? Si Banat, ay, shout out sa'yo, Banat Boy, ha? Pero ito si Banat Boy, hindi kasama to sa pinagdadyakulan ko. Hindi kasama yan. Yan, si Mark Ramos, Jake Magnus, DJ Byron TV, marami silang pinagdadyakulan ko eh. Yan, sila yung burlungan. Oh, si Francisco Padilla Vlog. O yan. Si Neil Ramos. Oo, kasama yan. Saka si yung isa pang bata pang pulis. Si Aguinaldo. Nakalimutan ko ang first name ni Aguinaldo. Yan. Saka si Kuya Parak TV. Yan yung mga pinagsasalsalan ko na ini-imagine ko na sila yung kasama-sama ko. Pag may kaanuhan akong lalaki, yari ka man. Alam nyo guys, isa ko nagpapakatotoo. Hindi ako nagpapaka-impokrito na kagaya ng putang inang yan na si Banat May na kahit maklan, hindi niya magawa umamin. Na hindi niya magawa ilabas ng pagiging bayot niya. Ang hirap nun mga kababayan. Ang hirap sa tao na may gusto kang gawin, may gusto kang inaano na hindi mo mailabas. Mahirap yun. Diyan ka po akatakihin. At isa ko lang, Mike Sir, ay, hindi kasama si Mike Cervera. Si Mike Cervera naman, kaibigan ko yan. Oo. Alam niyo mga kaibigan, si Mike Cervera, yung tao na yan, hindi yung plastic na tao. Hindi plastic na tao yan, totoong tao yan. At higit sa lahat, pag kaibigan ka niya. Oo. Pero ang tagalan ko dyan kay Mike iba eh. Bilang kaibigan, walang halong kabaklaan. Oo. Sino sabi mo? Si Dada. Pukin na ina niya, sipain ko pa mukha niyan. Patay gutom yan si Dada. Alam niyo si Mike Cervera, una nakilala ko yan sa awayan ng mga vlogger about doon sa isang putang na nagpapakilalang Marcos din daw siya. Hindi ko nababanggitin yung first name nun kasi publicity niya yun eh. Yung puki ng ina mukhang bakulaw na yun. O na mukhang kabayo. Hindi ko nababanggitin. May magbabanggit sa inyo ng pangalan doon, sigurado ako dyan sa comment. Doon ko na kilala ang mga yan eh. Oo. Eh wala akong amor dyan sa putang inang kabayo na yon. Kaibigan ko yon. Oo, pero dahil sa perang binibigay. Yes. Oo. Si Banat Maykap, putang ina, bakla din yan. Bakla naman nakapag-threesome kami niyan. Oo, pero hindi ko gusto yung nangyari. Tang inang yan, susubok ko sana yung lalaki, putang na, biglang pinasok niya sa pit niya. Okay, hindi ko na inano. Nakalimutan ko yung isang gwapo rin na taga-Espanya na vlogger. Oo. Dating defender din yun ni Kabayo eh. Hindi, si Macmac Pablo, wala, kaibigan lang yan. Wala yan. Kaibigan ko lang si Macmac. Hindi, alam nyo guys, ako, kahinaan ko lang talaga. Ano, ito? Itong putang inang to, Diyos ko po. Alam nyo, pamawalang galang na po sa inyo. Kung yan ang sasabihin nyo si Bisdak, putang ina, magpapakalalaki na lang ako. Bakit mas matigas pang titi ko dyan? Oo. Huwag nyo na maisama yan. Nananahimik yan, huwag nyo na isama yan, Diyos ko. Wala akong panahon dyan, Diyos ko. Ha? Ito pa, sinama nyo pa yung butanding na baboy ng batandang yan. Alam nyo guys, maraming gwapong mga vlogger. Pag ano, importante sila Mark naman, magkaka-Facebook kami niyan, pero kahit pinagdadyakulan ko ang mga yan, never kong mini-message yan ng kabaklaan. Never. Mini-message gusto yung with may respect pa rin. Oo. May respeto. Siyempre, alam nyo, si Mark, gwapo naman kasi si Mark Ramos. Kahit may asawa na. Gwapo. Walang babae na hindi malalaglag ang panty kay Mike Ramos sa totoo lang. Si Direk, Doksyo naman, babae pa sa akin niya, tigilan nyo ako. Mas bakla pa sa akin si Direk. Hindi, si Mike Ramos kasi, malalaglag talaga ang panty. Alam niyo, anong first time kong nakita yan, magkakasama kami nila, yung isang dating vlogger na gwapo gwapo siya. Kaya naman hanggang ngayon. Ewan ko kung nanonood si Mark, magitin mo nga yung pangalan ng katabi kong vlogger na mataba. Gwapo naman talaga yun eh. Kaya lang nung tumaba, pumangit na sa paningin ko eh. Tayo magkakasama nun eh. Ikaw, ako, si Mark Cervera, yung isa, nakalimutan kong pangalan nun.
yung lalaking vlogger na si Chris Ulo, na-meet ko na yan first time sa bus terminal, papunta ata ng Norte yan nung time na yun Nakalimutan. Si Sangkay! Oo. Si Sangkay, mga kababayan, nung araw, kahit galit ako dyan nung araw na dahil pro Marcos siya, pinagdadyakulan ko yan. Oo, si Sangkay. Nung ko pa pinagsasalsalan yan. Oo. Pero, yes, si Sangkay, oo. Pero nung nakita ko siya personal, ang taba na, Diyos ko, sabi ko, ayoko ng mga ganun. Mas alam niyo guys, ang pinaka-ayoko talaga sa lalaki, yung matatabaan tiyan. Ayoko. Kasi pag matataba ang tiyan, ang titi niyan maliliit lang. Malalaki lang ang ulo, mataba lang ang titi niyan. Pag matataba ang tiyan, nako, mataba lang ang titi niyan, malaki lang ang ulo. Ang tatagal na basan niyan. Kaya ayoko ng ganyan. Yan, alam niyo nung nakita ko si Mark Ramos, totoo yung sinabi niya. Totoo yung sinabi niya. Nung first time kaming nagkita doon sa bar ni Mike Cervera, talagang nakatitig ako sa titi niya. Kasi nakabukol yung titi niya sa pantalon niya. Kasi yung pantalon ni Mike Cervera, ni Mark Ramos, nakapit yung pantalon niya. Nakapit na hindi ko mawari kung inaakit ba ako ni Mark or nanigas ang titi niya dahil nandoon ako. Hindi ko kilala si Mark Ramos sa mga panahon na yun. Hindi ko kilala. Na hindi ko nga alam na vlogger siya noon eh. Ang alam ko, hindi siya kilalang vlogger. Nung first time ko nang namit. Kasi ako guys, hindi ako mahilig manood ng mga ibang vlog. Hindi ako manood mahilig. Pero nung nakita ko siya doon, sabi ko nga kay Mike, kuya, anong Facebook niyan? Ni Mark Ramos. Hiningi ko kay Mike Cervera, binigay niya. Inag ko. Abay, nung biniyos ko yung kanyang mga picture, putang ina. Diyos ko, pang matrona ang galawan nito. Taka pang bakla. Parang akala mo, macho dancer. Ang ganda ng katawan ni Mark Ramos. Promise. Doon mula nun, inad ko na. At ako'y nagpasalamat naman kay Mark. In-accept niya ang ad ko. Talagang binubius ko yung ano niya, yung mga picture niya. Lalo na yung mga nagbubuhat siya, tapos naka-boxer siya. Diyos ko, talagang pinagpapantasyahan ko talaga yung mga picture niya. Napakaswerte nung asawa ni Mark Ramos. Nagkaroon siya ng asawa. Alam mo yun, doon sa asawa ni Mark Ramos, maliban sa nagkaroon ka ng asawa na napakagwapo, faithful, mapagmahal, at napakabuting ama. Nakikita ko kay Mark, mabait siyang asawa. Yun ang tingin ko kay Mark, mabait na asawa. Maunawain, sweet lover. Yun ang tingin ko. Kasi tinitignan ko yung mga views niya Yung mga view niya sa mga video niya na kasama ang pamilya niya. Napaka-sweet ni Mark. Napaka-swerte. Siguro kung naging babae ako, magpapaanak ako kay Mark Ramos. Magpapabuntis ako sa kanya. Kaya lang, hindi tayo Ako naman, aminado akong bakla ako. May titi rin ako. Pero wala kayong nagagawa. Yun ang kaligayahan ko Yun ang nasa puso't damdamin ko. O, di ba? Maging masaya na ako doon. Pero at least, marami akong ka-Facebook na magwapo. At yung mga ka-Facebook kong gwapo, never kong minamanyak yan sa mga message. At alam ko naman si Mark, hanggang magkaibigan na kami yan. Alam ko si Mark, hindi papatol yan sa isang katulad ko. Dahil alam niya na nakatali na siya. At isa ko, umaamin ako na pinagsasalsalan ko ang mga lalaking ganyan na gwapo. Ay putang ina, wag na yan. Mukhang aso yan. Si Jiggy Barra. Hupal mo! Pukin ang ina mo. Ha? Kaya mga kababayan, huwag tayong nagpapadala sa mga padrama ni Sarah. Huwag po tayong nagsasabi ng kung ano ng mga paliwanag niya na ano-ano. Puro kaartihan lang po yan. Oo. Puro kay Palan. Ito, nakipagpulong pa siya kay BBM bago mag-eleksyon. Ito, Mayor Sara Duterte ang kandidatura ni Presidential Aspirant Bongbong Marcos. Sa report ng The Freeman, inamin ni Mayor Sara na nakipag-usap siya kay Marcos kung paano makatutulong ang Davao Region sa kanyang kandidatura. Itinanggi naman ng Davao City Mayor na pinag-usapan nila ng dating senador ang posibleng Marcos-Duterte tandem para sa 2022 elections. Muli ring giniit ni Mayor Sara na wala siyang planong tumakbo sa pagkapangulo sa 2022. Sa kabila pa rin niya ng pang-eengganyo ng kanyang mga taga-suporta. Yan ay nakikipagpulong pa siya para lamang gawin siyang vice president ni BBM.
nung last election. Ganyan kagago yan. Alam niyo mga kaibigan, kaya to, alam niyo nakikita ko, kaya ganyan ang asta ni Sandali. Kap, anong masasabi mo at tatandim daw kay BP Lenny? Alam nyo guys, ang maano ko dyan, malabo po yan mangyari. Sa akin nakikita, hindi po kakagat si dating Vice President Leni Robredo kung sakaling may mga offer na ganyan. Hindi po gagawin yan ni dating Vice. Alam niyo po ito kung may staff man, kung mayroon man nanonood dyan na personal na empleyado ni Vice President Sara Duterte, ni dating Vice President Leni Robredo, yung father ko po, yung tatay ko, naging kaklase po ni dating Vice President Leni Robredo. Naging kaklase niya po ang tatay ko. At yung isang kapatid ng tatay ko, maliban yung dating congressman na yumao na po noong nakaraan, yung kapatid po ng tatay ko, kababata po ni Vice President Leni Robredo. Itong tinutukoy kong tatay ko, nakaklase, kababata ni Leni Robredo, si Edmundo Barsaga. Edmundo Barsaga po, father ko po yan. Kaklase, kaibigan ni BP Sara. Alam niyo mga kaibigan, nung time na inaaway ko si dating Vice President Sara Duterte, bilib ako sa pamilya ko, kahit kaibigan sila ni BP Lenny, hindi ako pinakikialaman ng pamilya ko. Hindi ako sinasabihan na, "Nyo, wag mong awayin si Lenny, kaklase ko yan, kababata ko." Alam niyo, nalaman ko na lang yan, lately na lang, mga kababayan, nalaman ko na naging kaklase niya si dating Vice President. Nung sinabihan ako, "Ninyo, naupo na." Kasi ang tatay ko po ganito. Ang father ko po, nagtrabaho po sa engineering department ng Malacanang nung panahon ni dating Pangulong Marcos. Ang mother ko po, nagtrabaho po sa library ng Malacanang nung panahon po ni dating Pangulong Marcos. Hindi niyo po maitatanong, naging tao po ni Kit Tatad ang father ko. At hindi niyo rin po maitatanong, ang naging ninong ko po, si Francisco Kit Tatad. Dating senator po yan, dating prime minister nung panahon ni dating Pangulong Marcos. Ninong ko po yan. Magkakilala po kami ni Senator Kit Tatad. Kaya nung time ni dating Pangulong Duterte na inaaway si Kit Tatad, ni dating Pangulong Duterte, hindi ako pumupunta ako sa kanya. Sabi nga sa akin ni Senator Kit Tatad, "Ninyo, buti ako, hindi mo ako minumura. Buti hindi mo ako inaaway." Sabi ko, "Ninong, malaki naman ang respeto ko sa'yo." Pumupunta ako sa bahay ni dating Senator Kit Tatad, dyan po sa La Vista, sa Ifugao Street. La Vista po nakatira yan. Si dating senator. Si Senator Kit Tatad, dyan po nakatira yan. Sandali lang may tumatawag. Yun. Hindi, may tumawag na lalaki. May tumawag na lalaki sa akin, mga kaibigan. Gwapo ito. Mamaya magkasama kami. Siyempre, Saturday ngayon, kailangan natin may kasamang lalaki. Di ba? Pero ganun pa man. Balik po ako doon sa alam niyo po ang mga naging ninong ko nung panahon, nung time na pinabinyagan ako ng mother ko. Yan, si dating Senator Jovito Salonga. Ninong ko po yan. Kit Tatad, Heidi Yurak, yung dating senator, si Heidi Yurak, na naging commissioner, naging naging chairman ng COMELEC. Ninang ko po yan, si Heidi Yurak. Pinanganak po ako 1978. 1978 pa ako pinanganak. 45 na po ang edad ko ngayon. Pero ayon sa putang inang doktor ko,
Ha? Doon sa gagang doktor ko, putang ina mo ka. Ang edad ko daw, sa utak ko daw, 10 taon lang daw ang utak ko. Yun ang sinasabi nung gagang ano ko, yung gagang doktora ko na putang inang yung psychiatrist na ulol yun. Oo. Yun ang sinasabi niya. Ngayon, ang nakakatawa rito mga kababayan, ang dami kong inaway ng mga kaibigan ng pamilya ko. Sa awa at tulong naman nila, never nila akong pinakialaman, pinagsabihan, oy, tigil mo yan. Wala kang respeto sa mga yan, mga kaibigan namin yan. Alam niyo mga tsuhin ko, mga tsahin ko, masyado silang yung tawag nito, yung pag matatanda na, may salitang ganun yung para bang masiselan. Oo. Kabayan, born, naga, yes! Alam niyo po mga hindi niyo po naitatanong, may nagtanong. Manong Hermo, TV, 1981 ka pinanganak? Pinanganak po ako. Diyan po sa Naga City. Barangay Santa Cruz proper, Santos Street po ang bahay namin. Ang kapatid ng mother ko po, naging vice mayor po ng Naga City, si Arsemio Ruelo. Arsemio Ruelo po. Ang pagka-Ruelo po, sa dalaga po yan sa mother ko. Naging politiko po ang angkan namin sa Kamsor. At naging ninong ko po si dating governor, Luis Villapuerte. Ninong ko po yan, si Luis Villapuerte. Kinakapatid ko po, si Governor El Rey Villapuerte. Pumupunta ako sa bahay nila, sa Palanan. Sa Palanan, sa Makati. Ng mga Villapuerte. Pumupunta. Kaya nga po nung time na yun, nung nalaman ng Duterte administration na ang kamag-anak ko ay puro politiko rin ng Kamsor, magpinsan pala kita. Okay. Hermo TV. Taga saan ka tabi? Saan ka sa Naga? Okay. Kaya nung nalaman po ng mga Duterte na may kamag-anak ako na malalapit sa mga Robredo, hanggang sa lumabas yung tinatawag na nagaling, mga kaibigan. Yung sinasabing nagaling, kami po ang inutusan dyan na trabahuhin si dating Vice President. Kita niyo po, in-interview ko ng in-interview si dating City Councilor Luis Ortega. Utos po yan. Utos po yan. Kung matatagal na kayo sa mga live ko, kaya kasi sinasabi ko, nung mga panahon, nung mga nakaraan, nung sa mga Duterte vlogger, bago kayo makisawsaw, bago nyo ko yariin, tiyakin nyo sa sarili ninyo na talagang pasok kayo sa Duterte administration. Yung talagang rekta kayo. Kasi kung hindi kayo rekta, dumadaan lang kayo sa mga leader ninyo as vlogger, wala kayong kwenta. Wala kayong kwenta. Yun ang sinasabi ko. Wala kayong alam sa loob ng sirkulasyon ng Duterte administration. Ito na lang sinasabi ko po sa inyo mga kababayan. Nung nagkaroon ng war on drugs si dati Pangulong Duterte, ako sinasabi ko hindi po ako nag-aral. Wala akong natapos grade 1. Alam niyo po mga kaibigan, sinasabi ko magandang buhay ng pamilya ko. Father side ko, politiko. Mother side ko, politiko. Kung sinasabi ko hindi ako nag-aral, di ba? Para hindi ka panipaniwala. At totoo po niyan, ang mother ko at father ko, magpinsan. Magpinsan po ang mother ko at father ko. Now, nalaman ko magpinsan niya sa mga tsuhin at tsahin ko rin. Ngayon, naging rebelde po ako sa pamilya ko. Layas. Hindi po ako lumaki sa pamilya ko. Hindi pa ako galing sa pamilya ko na pinag-aral na lumaki. Layas po ako. Tumira po ako kaninong kamag-anak ko. Kaya, hindi ganun ang loob ko sa pamilya ko, sa magulang ko, sa father ko, sa mother ko. Dahil magpinsan, rebelde ako sa mga yan. Ang bukod tangi sumusuporta talaga sa akin, si Kong P.D. Barsaga, si Tito, yung namatay na congressman, yun ang nagbibigay sa akin ng financial assistant. Yun ang nagbibigay sa akin ng pangangailangan ko. Yun. Kaya mga kaibigan, nung nalaman ng mga Duterte na may background ang pamilya ko sa mga Robredo, mga dikit,
at inaanak pa ako ng dating gobernador dyan, now, doon nila ako kinuha para makakuha ko ng impormasyon sa Nagaling. Alam niyo kung saan ako tumutuloy pag ako nasa Naga City? Kay tutoy ko na 5-star hotel sa Naga City, yung Avenue Plaza Hotel. Doon ako tumutuloy. 1 week lang po guys ha. 1 week lang ako doon nung I think mga 2 weeks more than. Para lang makakuha ng buong detalye sa Nagaling. Alam niyo kung magkano binabayaran sa hotel? Sa loob ng kulang-kulang 2 weeks? Nasa mahigit 50,000 ang binabayaran sa hotel sa Naga Avenue Plaza. At ang nagpapabayad pa dyan, dahil under po, utos po yun ng Malacanang. Alam niyo kung ano nagbabayad? DILG, Kamsur. DILG pa po ang nagbabayad ng first class na hotel ko. With security ako dyan. Secure na secure ako nung pumupunta ako dyan. Kahit kalaban hindi makadikit sa akin doon. Talagang bantay sarado ako. Pinapa-escortan ako sa ibang army. Ganun. Pero kasi guys, kung matatagal na kayong nanonood sa akin, dati may kabiruan ako mga sundalo, di ba, na nagmamaneho sa akin, nakikita ninyo, minsan hinahawakan ko yung mga baril nila sa sasakyan namin. Ganun ako binigyan ang importansya ng mga Duterte nung panahon nila. With security ako. Binibigyan ako. Kaya sa sinasabi ko nga doon sa mga Duterte vlogger ko no ngayon, ang tanong ko sa inyo, simple lang. Gaano kayo kapasok? Gaano kayo kadikit sa mga Duterte? Ano ang alam nyo sa organisasyon? Yun ang parating tanong ko sa inyo, no? Di nyo masagot kasi hindi kayo pasok. Puro lang kayo utusan. Ha? Di ba? Ako may rekta akong number ni dating Pangulong Duterte. May number ako dati ni Senator Bongo. Rekta. May mga text kami dati ni Senator Bongo. Oh. Eh kayo, meron daw wala. Kaya nga hamon ko sa inyo, maglabasan tayo ng bank account eh. Kung sino nagpapadala sa atin. Sino yung taong nagpapadala sa atin ng pera. Through ATM. Kung saan connected yung taong yun. Kami ko sinasabi yan. Walang kumakagat sa hamon kong yun. Kasi magkakasunugan tayo. Pag parating pasarin nyo sa akin, yan, maminado si Kalbo. Nabayaran. At least ako, umaamin ako sa mga pinagawa nyo dati. Sa inyo mga Duterte vlogger, may umaamin ba na bayaran kayo? Wala. Kasi ang order sa inyo, huwag umamin. Diba? Kayo, nagagalit kayo sa akin dahil ang mga nasasabi ko ngayon sa vlog, puro against sa inyo. Pero, kung sa panahon ngayon ay puro favor sa inyo, favor sa mga Duterte sasabihin ko, sigurado ako. Putang ina ninyo, nagpapalakpakan kayo. Dahil ako solidong supporter ni Pangulong Duterte dati. Sinunod ko ang kanyang advice. Sinunod ko ang kanyang panawagan nung panahon na siya bumaba sa Malacanang. Sinunod, alam nyo guys, ako bilang supporter ni dating Pangulong Duterte, masunurin ako eh. Nung sinabi niya, suportahan nyo, tulungan nyo ang bagong administrasyon ni Pangulong Marcos, sinunod ko. Handa ng pagiging solido ko kay dating Pangulong Duterte. At yan din ang panawagan ni dating Manila Mayor Isko Moreno. Na sinabi nga ni Yorme, nagsalita na, nagpasya na ang mamamayan, tulungan natin ang leadership ng bagong papasok na administrasyon ni Pangulong Marcos. Yan ang tamang pag-suporta. Yan ang tamang sinasabing may pagpapahalaga sa ngayon. Kung nagkaroon man ng problema si Pangulong Marcos o si dating Pangulong Duterte sa dalawang yan, nag-aaway na. Labas na ako dyan. Ha? Wala na akong pakialam. Ang mahalaga rito, sinunod ko ang panawagan ni dating Pangulong Duterte na tulungan. Kaya itong sagot, may nag-comment, Kap, balingbing ka daw ba? Hindi, paano
balimbing. Ma'am Veronica Tio, paano ako naging balimbing? In-explain ko po. Panawagan ni dating Pangulong Duterte, tulungan nyo, suportahan nyo ang bagong administrasyon na papasok ni Pangulong Marcos. Ngayon, bilang supporter niya, bilang isang panatikong sumunod sa kanya, sinunod ko ang kanyang panawagan. Ngayon, pagbabalimbing na ba yung ginagawang yun? Pagbabalimbing na ba yun? Sa palagay ko, hindi. Sumunod ako. At yun naman talaga ang dapat kong gawin bilang mamamayang Pilipino at utos ng Diyos at nasa Biblia, magpasakop kayo sa gobyerno o sa pamahalaan dahil walang pamahalaan na hindi nagmumula sa akin. Yan ay nasa Biblia. Ano masama rito mga kaibigan? Nanawagan ng taong sinusuportahan mo tapos hindi ka sumusunod. Yun ang mahirap. Di ba? Yun ang mahirap. Kaya, ako po ay tapat na supporter. Tapat po ako. Sinunod ko yung panawagan ni dating Pangulo at ni dating Manila Mayor Isko Moreno. Sinunod ko po yun. Kaya po sila wala siyang masasabi sa akin na ako ay suwail na supporter nila. Mahirap po yun. Kasi nasa Biblia po eh. Alam niyo mga kaibigan, kahit ako po bastos, palamura, naniniwala akong may Diyos eh. Naniniwala ako na ang Diyos ay buhay. Na dapat tayong sumunod. Di ba? Now, nasa Biblia yan mga kaibigan. Sumunod tayo, magpasakop tayo. Yun ang gusto ng Diyos eh. Ngayon, kung naniniwala kang may Diyos, sumunod ka sa utos niya. Pero kung hindi ka naniniwala sa Diyos, wala kang Diyos. Alam niyo, nakakatakot sa isang tao, mga kaibigan, ang nakakatakot sa ating buhay, yung wala tayong Diyos. Yung hindi tayo marunong makinig. Nakakatakot yun. Na hindi tayo marunong magpasakop. Kailangan natin magpasakop. Hindi man perpekto si Pangulong Marcos, pero gumagawa siya ng paraan para maresolba kung ano man ang hinaing ng tao. Hindi po disusi ang Pangulo, hindi po robot yan. Hindi po robot si Pangulong Marcos. Ang nakikita ko po mga kababayan kay Pangulong Marcos, ang magserbisyo na lamang ang tumulong. Kasi si Pangulong Marcos wala na pagkatapos ng kanyang termino. Hindi natatakbong pagkapangulo yan. Nakuha niya ng kanyang gustong maging Pangulo. Wala pong mawawala sa atin mga kababayan kung tayo'y susuporta sa gobyerno. Huwag po tayong makikinig na puro na lang naririnig natin, puot at galit. Di ba? Wala pong mangyayari sa atin kung puro tayo galit sa gobyerno. Ipakita natin na tayo ay mga makikisunod sa Diyos. Ang pagsunod sa gobyerno po ay hindi buwal palatandaan niya na ikitakot. Pagpapakita yan na marunong kang makinig sa salita ng Diyos. Nasa Biblia po yan. Hindi man ako magaling sa talata. Pero hanapin niyo po yan. Nasa Biblia po yan. Nasa Biblia po yan. Ngayon, doon sa mga didiit na sinasabing inaapi si Sarah, paano inaapi? Paano inaapi? Simple lang naman ang tanong. Ito sana sabi niyo inaapi si Sarah. Paano inaapi si Sarah? May narinig ba tayo na salita kay Pangulong Marcos na negative na nagsasalita labang kay Sarah? Wala. Wala tayong narinig sa bibig ni Pangulong Marcos na siya'y naglabas ng sama ng loob sa pamilya Duterte. Wala. Bagkus ang naririnig natin, puro Duterte na puro negative at paninira ang sinasabi sa pamilya Marcos. Di ba? Kaya, alam niyo mga kaibigan, kung bakit nanalo si Pangulong Marcos, simple.
Dahil sila ang inaapi. Sila. Nakita ng tao, inaapi ng mga Marcos. Ayan, nanalo. Diba? Aminado ako. Kabilang ako sa mga nagsalita ng election laban kay Pangulong Marcos. Kung ano rin ang mga sinabi ko na mga hindi rin makain. Pero, nung nanalo na ang mama, bilang respeto at pagsunod sa sinasabi ng kandidato ko at sinabi ng dati ko sinuportahan, sinunod ko. Ngayon sasabihin nyo, balingbing. Yung mga kupal pala kayo eh. Matatalino kayo, di ba? Pero wala kayong utak, mga buwakan ng ina nyo. Ako nga, inaamin ko, hindi ako nag-aral. Wala akong edukasyon. Kasi kung ako nag-aral, graduate ako, siguro may posisyon ako siguro sa Duterte administrasyon, baka isa rin ako sa nabigyan ng trabaho na maayos. Di ba? At isa ko, aminado ako sa sarili ko. Hindi ko ikinakahiya. Yung iba nga dyan, putang ina, hindi magawang umami ko anong pagkatao. Puro palabas, matino silang pamilya. Oh. Kaya minamahal si PBBM kasi hindi siya sumasagot sa mga paninira sa kanya. Hindi siya pumapatol. Mas binibigyan ng importansya ng administrasyon na to ang magserbisyo sa bayan. Ito na lang, ginagawa nyo kay House Speaker Martin Romualdez. Yung sinasabi ninyo, sabi ni Balatbay na kupal, kaya daw ako nagkaroon ng kondo, kaya daw ako nakatira sa kondo, dahil sinasangkot doon ni Romualdez. Bobo. Bakit? Pamilya ko ba? Hindi ba ako pwedeng tulungan ng pamilya ko? Hindi ba ako pwedeng mabigyan ng pamilya ko? Na hindi ba sila pwedeng bumawi sa akin yung mga pagkukulang nila ng kabataan ko? Ang pamilya ko ba? Gutom? Ang pamilya ko ba? Hirap sa buhay? Hindi. Oh. Tapos sasabihin nyo, nakakondo na daw ako ngayon. Yan ang problema sa inyo. Pag ang tao hindi nyo nakapartido at hindi nyo nakapanalig, kung ano-anong pinagsasabi nyo na. Diba? Matatalino kayo, pero mga tanga. Ito si Balatbay. Si Balatbay, supot yan. Ito na lang, si Balatbay. Hindi niya maripatan yung mga bakma ko sa kanya. Na sinasabi ko sa kanya, sagutin mo ang sinasabi ni Ginang Joe Duterte na binintahan mo ng sasakyan na bulok. May interview ako doon, nilabas ko. Yun ang pinagsimula ng awayan namin ni Balatbay. Yung tungkol doon sa binintahan nila ng kotse na nagpa-interview sa akin. Ngayon, kasalanan ko ba yun? Minessage kita, sabi ko, sagutin nyo yan. Kasi nasisira tayo dyan. Alam nila, magkakampi tayo. Si Kutsuli, pinagdadakulan mo. Yung isang OFW na si Arlene. Hindi ka ba nahiya niyan? Tapos sasabihin nyo, api kayo. Pinag-iinitan kayo. Sasabihin nyo, wala nang demokrasya. Marsyalo na tayo sa gobyernong ito. Mga gago, kung marsyalo tayo, di sana, hindi kayo nakakapagsalita ng ganyan. Di sana nakakulong na lahat tayo. Kita nyo nga, lahat ng pagkakataon binibigay ng gobyerno ni Pangulong Marcos. Binubuhay ang mga nahuhuli. Yung panahon ni dating Pangulong Duterte, di ba pinapatay? Gusto niyo bumalik na naman tayo sa patayan? Nakakatakot na ganun. Kaya ako sumasang-ayon ako sa sinabi ni Atty. Claire na nakakatakot maging Pangulo ang isang kagaya ni Sara Duterte. Nakakatakot maging leader ang isang kagaya ni Sara Duterte. Nakakatakot. Ito, speaking of yan si Rod Sector. Pinakinabangan yan, nila Balatbay, nila Dada. Nung hindi na nila mapakinabangan yung tao na yan mismo si Rod Sector, 2-0. Ginawa nilang basahan yan. Binaliwalaan nila kasi wala na sila mapakinabang ni Rod Sector. Si Rod Sector po, taga Nubesia yan. Lumuluwas ng Metro Manila yan pag pinapatawag yan. Ni isang kusing. Walang matatanggap yan. Ginawa ninyong aso, yung tao na yan. Tapos nung nakapagsalita na hindi nyo nagustuhan, sinira-sira ninyo na si Rod Sector.
Ganyan kayo kagago. Ganyan kayo kaungas. Ha? Yan, si Rod Sector. Pag ang tao, hindi nyo na mapakinabang, ang tingin nyo, basahan na. Ang ina ninyo. Ganyan kayo kaulol. Ha? Tapos sasabihin ninyo, makabayan kayo, sasabihin nyo, mahal nyong bansa. Tapos pinagtatanggol nyo, yung isang may kaso ng kamanyakan, kalibugan. Dati sinasabi ni Banat Bay, itong sinasabi mo, puki ng ina mo. Naalala ko, sabi niya sino kayo? Di, naalala ko sa preaching niya yan Ako ang may-ari ng kalangitan at ng lupa. Ang Diyos Ama ang aking tatay. Naalala ko yan Ang kingdom ay akin. Di ba? Sino kayo ngayon? Gamitin mo ngayon yan, Brad. Yan ang inaantay ko Di ba? Kung talagang propeta ka na you are claiming to be, patalsikin mo na. Hindi ko siya binabatikos Binabalik ko lang sa kanya yung lahat na sinasabi niya. Sinabi niya kasi yan. Alam niyo kung bakit yung sinasabi to? Simpleng-simple. Akala ko ba, sabi mo noon, ikaw ang appointed. Ikaw lahat. Ikaw ang pinakamakapangyarihan. Di patigilin mo na tong gobyerno natin na magkatapos-tapos na itong problema natin sa bayan. Di ba ganun lang naman kasimple yun? Ngayon, Banat Bay, sabihin mo ngayon yan. Sabihin mo yan sa group habang naka-live ka sa SMNI. Kung talagang si Kibuloy na manyak na malibog ay anak ng Diyos, ipahinto niya ang kanyang mga kaso. Na parang maging bula. Na parang walang nangyari. Kung anak talaga siya ng Diyos, ipagsabihin mo sa SMNI live, ipatigil niya ang kaso. Pag sinabi mo yan, Byron, sa live mo, dyan gamit ang programa ng SMNI. Kung talaga Kibuloy na anak ka ng Diyos, ipitik mo na mawala ang lahat naging issue sa'yo, nawala lahat ng kaso. Pag yan ang nangyari, hahalikan ko ang butas ng pit mo. Sabihin mo, Banat Bay, doon mismo sa grupo ng SMNI habang naka-live ka. Kung totoo, sabihin mo, ganito sabihin mo Pastor, kung talaga anak ka ng Diyos, pag-aari mo ang mundo, ipatigil mo ang lahat ng kaso mo sa korte at sa iba yung dagat sa Estados Unidos. Paano mo? Sabihin mo sa kanya, hindi mo kayang gawin yan. Kasi, nakatali ka. Di ba? Nakatali ka. Dahil tanga ka. Mukha kang kwarta. Puki ng ina mo. Kapatid mo, nagre-recruit ng vlogger. Ang offer 100,000 per month para lang idepensa kung sinong dinidepensa ninyo. Ayaw niya lang na ibigdo ko siya. Ayaw niya. Kasi kahit paano rin, may respeto rin sa inyo. Pero, hindi nagpadala sa inyo. Kahit hirap yung taong in-interview, kinausap ni Ole, kahit isang tuka yun, na maliit na vlogger, may dignidad sa sarili. 100,000 ang offer ni Ole, sagot daw nyo, per month, 15-30, pag 50,000. Saan galing yan? Yung pwede ko nang i-record, pwede kong ilabas yung conversation namin pero hindi ko sila ginagawa. Kasi walang pahintulot nung na-interview ko na ilabas ko yung voice record niya. Di ba nakakahiya? Ngayon, sagutin nyo yan. Ilang vlogger pang kinausap ninyo na tag 100,000 per month? Kaya pala ganun ang ratsyada ninyo. Nakailang buwan na kayong nag-aatake to the depensa. Kaya pala nung nag-abroad kayo, pumunta kayo ng Macau, alam mo sa inyo per day, 500 Hong Kong dollar. 500 Hong Kong dollar. Tapos yung video to the depensa kayo, sana mapakinggan, sana, mabuti ka, pastor. Pumunta kayo ng Hong Kong at Macau? 500 Hong Kong dollar ang allowance nyo per day? Paano yung mga miyembro
pangulo ng simbahan na yan, ha? Nahirap sa buhay, ha? Naaatim ninyo? Alam niyo, ihirap idepensa ni Kibuloy sa social media. May kaso sa bansang Pilipinas. May kaso sa Estados Unidos. Ha? Tapos gusto niyo ipalit si Sara? Na isang burike, isang oportunista? Ha? Na atat maging pangulo? Kaya hindi ako nagtataka eh. Bagay silang magsama ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na parehas na oportunista, parehas na kapituko sa kapangyarihan. Kaya tamang-tama ang alam nyo, kung nag-iisip ng utak si BP Sara, hindi niya sasabihin itong mga salitang ito eh. Ito. So, ang motive dyan is very simple. Mababasa mo naman kaagad eh. Ang motibo dyan is perpetuation in power. So, lahat ng threat sa power mo, sisirain mo talaga. It's very obvious. Sa lahat ng naririnig mo, nakikita mo na ginagawa, ang motibo dyan is ayaw ko na bumaba sa akin na ito forever. Kaya sirain ko kayo lahat. Wala akong pakialam kung totoo man o hindi ang paninira ko sa inyo. Basta lang masira kayo. Yan yung motibo dyan. It's all about politics. Everything is all about politics and power. See? About of the politics nang dahil sa kapiranggot na kapangyarihan, dahil sa panandaliang kapangyarihan sa gobyerno, nagkakaganyan si Sara Duterte. Yung sinabi niya sa Congress nung last committee hearing, na wala daw siyang balak na tumakbo sa 2022, wala daw siyang plano, maaari, wala kang plano sa ngayon. Pero pagdating ng 28, sa pagdating ng 28, mag-iiba ng ihip ng hangin. Di ba? Ganyang kakagago. Ganyang kakagaga. Ha? Ganyang kakagaga. Ha? Doon lang sa mga computer, na mga document na pinapunta nyo ako mismo sa DepEd warehouse. Wala kayong ginawang action doon. Tingin ko nga, parang pinagkakitaan nyo lang yun eh. Parang tingin ko, parang ginamit nyo lang yun eh. Para lang pagkapirahan ako sinong undersecretaryong sangkot doon eh. Para maging sunod-sunuran sa inyo eh. Di ba? Ang balita ko nga, nag-deliver daw ng pera eh. Ha? Yun ang impormasyon na natanggap ko. Di ba? Alam niyo, napakabuti ng Diyos eh. Na hindi hinayaan ng Diyos na manatili ang isang Sara Duterte sa DepEd. Ang pangit sa isang DepEd secretary na may mga ginagawang anomalya na hindi niya ma-explain, pero ang kabataan hawak niya. Pangit ho yun. Napakabuti ng Diyos. Nakusang bumaba itong si Sara Duterte bilang DepEd secretary. Ha? Yes, alam mo, Arthur Di Castro, yan din po ang aking pananaw. Alam nyo, alam nyo guys, ipagdasal po natin si Pastor Apollo Kibuloy. Alam nyo, nung mga past day, nung mulang nahuli si Kibuloy, nag-iisip ako na tumutugma sa sinasabi nito. Tumutugma. Alam nyo, ibig ko pong sabihin na kung bakit yung sinasabing ipagdasal natin si Kibuloy na makipag-cooperate siya sa gobyerno. Magsalita siya kung anuman ang kanyang nalalaman laban sa gobyerno. Kasi ako po naniniwala, mga kababayan, darating ang panahon na pag natapos ang kaso ni Kibuloy, hihingiin niya ng Estados Unidos ng Amerika na siya ipadala sa Amerika para harapin niya ang mga kaso niya ron. Pero ako po'y naniniwala na hihingi ng pakiusap si Kibuloy sa gobyerno.
na huwag hayaan siya ipadala sa Amerika. Kung ako ang nasa gobyerno, makikipagdila ko kay Kibuloy. Kung ayaw mong ipadala ka namin sa Amerika, magsabigay ka ng impormasyon. Magbigay ka ng kalinawan. Ano ang pakinabang? Ano ang kapalit? Para hindi ka maipadala sa Amerika. Sana dumating sa punto na mayroon tayong makukuha ang impormasyon kay Kibuloy kung ano man ang tagong yaman. Kasi alam niyo, nagdududa ako, bakit ang ginawang administrator ng KOGC ay si dating Pangulong Duterte? Wala bang pastor na magaling? Wala bang abogado ang KOGC na pwedeng maging caretaker dyan? Bakit? Si dating Pangulong Duterte. Hindi kaya tanda na kung ano man ang dapat i-save ay isi-save na para dumating ang panahon na hindi magkaungkatan? Ha? Hindi kaya ganon? Abangan po natin kung ano man ang mga revelasyon na pwedeng makuha kay Kibuloy. At ako'y naniniwala, marami pang makukuhang revelasyon kay Alice Goo kung sino ang mga nasa likod ng Pogo operation sa bansang Pilipinas noong panahon ni dating Pangulong Duterte. Lagi ko pong sinasabi sa inyo, hindi po magtatagumpay ang gobyerno kung tayong mamamayan ay wala pong kooperasyon. Tulungan po natin ang ating gobyerno sa pamumuno po. Sandali po Tulungan po natin ang ating gobyerno, mga kababayan, dahil hindi po magtatagumpay ang gobyerno ni Pangulong Marcos kung tayo ay hindi makikipagtulungan, hindi tayo makikipag-cooperate. Kailangan po tayo ng ating pamahalaan. Kailangan po tayo ni Pangulong Marcos para magtagumpay, para po siya ay maging maayos na leader. Kung meron po kayong suwisyon na pwedeng makatulong sa gobyerno, ibigay po natin. Ulitin ko po, minsan sinasabi ko, hindi po masama ang maging basher ng gobyerno. Hindi po masama yung tayo magsalita laban sa gobyerno. Pero kailangan sa bawat salita natin, bawat pagkontra natin sa gobyerno, dapat may kalakip tayong solusyon. Solusyon na makatao, solusyon